best of the best. Yes, good morning, good morning, good morning. Welcome to another episode ng ating Uno's Best of the Best live on podcast. At syempre, meron na naman tayong special guest para sa inyong lahat. Yan naman. At talagang alam ko naman na lahat kayo ay nag-aabang at inaantabayanan ang ating mga international top earners na nakakasama at nakakadaupang palad tuwing dito sa ating Uno's Best of the Best. Ladies and gentlemen, gusto ko sa inyong ipakilala ang ating guest ngayon sa ating Uno's Best of the Best. Walang iba kundi si Upline Voltaire Moday. Yun, no? Good morning sa lahat ng nanonood dyan, mga kauno, no? Ngayon, nandito ako ngayon, no? Kasi, siyempre, para pag-usapan yung mga about sa buhay ko, no? Paano ba ako nagsimula sa ganitong negosyo? At ano ba nangyari sa akin? Kaya sa lahat ng nanonood, dyan ka lang, no? Mag-stick ka lang dyan. Tama. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, tayo yung magkakasama na naman at kasama natin si Upline Voltaire Moday. Yun, Upline, kamusta ka? At siyempre, masayang-masaya. Talagang super saya na may halong ka ba? Kasi siyempre, first time yung ganito di ba? Na on the spot niyaya lang ako kanina niyaya lang ako, biglang dito na ngayon, no? At para din sa mga nanonood natin dyan na gusto rin ako makilala, sino ba talaga si Voltaire Moday, no? Saan ba nagsimula? Yan. Ano ba nangyari sa akin? Ba't ako napunta sa ganitong negosyo? Tama, kwentuhan muna tayo dito ka lang. Okay. Masyadong na matense at tayo lang to. Okay. Lahat ng pagkikwentuhan natin dito, tayo lang nakakaalam. Tama, no? At sila naman andyan lang, di ba? Sila landyan lang yan. Kumbaga, nanonood lang sila. Ito ano naman, parang kwentuhan lang natin na nangyayari araw-araw. Okay. Di ba? Kanina nga, pinabawasan ko na yung ilaw eh. Ganun? Bakit? Baka sumobra yung liwanag. Tama, no? Hindi, ang ganda ng kwentuhan natin kanina, no? Oo nga eh. Kung titignan mo mabuti, no? Ang dami na rin dumaan sa natin, no? Sa buhay natin, no? Oo, siyempre. Nung nagsimula ako sa Uno, talagang talagang nakapokus ako eh. Sabi ko, pero bago ako mag-Uno, meron akong partner. May asawa ka nun? Oo, may asawa ako nun. Pero nung nag-Uno ako, yun, kasi nga gusto ko mabago yung buhay ng pamilya. Ano ang Uno eh? Kasi siyempre, pangarap to eh. Gusto ko rin makalis sa kahirapan. At siyempre, ano ba yung pinaghandaan natin yung pagtanda. Kasi walang ibang magliligtas sa atin eh kung hindi sarili natin. Naka-mindset na ako ng ganun eh. Importante ba yun? Paghandaan yung pagtanda? Napaka-importante yun. Kasi nga, pagtanda mo, talagang ikaw lang at saka yung asawa mo. Yung iba kasi siyempre, yung inaasahan yung mga anak eh. Tama. Pinapaaral ng mabuti para pag nag-graduate, magtrabaho, para matulungan yung magulang. Pero siyempre, marami akong nakikita eh. Na in the end, ang matitira, kayo pa rin mag-asawa eh. Tama. Kaya nga ang tawag nila dun eh, wag daw gawing retirement plan ng mga anak. Pero maraming hindi namin nila lahat ha, hindi naman nila lahat. Pero yun nga, di ba, takot ako sa ganun eh. Kasi mas masarap yung pagtanda na may pera ka. Wala naman masama sa maging may pera at saka maging mayaman eh. Bagkus nga na mas marami ka pang matulungan eh. Di ba? Tsaka di ka pa naman matanda. Ano ka ba? Oo nga. Bata. Tuwing nakikita kita talagang sobrang pabata ka yata ng pabata eh. Di ba? Iba rin yung masayahin ka di ba? Di ba mga kauno, no? Pagka masayahin ka. Yun naman talaga sekreto. No? Sa lahat ng bagay, dapat maging masaya ka. Hindi ko natatanungin yung edad mo ha. Siyempre, wag na. Secret na. Baka mamaya matanong ko pa eh. Wag na. Yung edad mo eh. Alam mo ba marami nanonood sa atin dito sa Uno's Best of the Best? Oo naman. Isa na ako dyan. Lagi ako nanonood. Sa buong grupo ko, sa Voltage. Talagang wala, noon pa man, wala nang absent yan. Yun nga, nakikita ko yung Voltage. Palaging, present yan no? Oo. Pati yung mga Uno's Best of the Best na webinar pa noon. Yes. Ang dami nila talaga nanonood sila. Kaya ngayon, simulan na natin para medyo, para medyo magtuloy-tuloy tayo. Para mas makilala ka nila talaga. Kasi kanina sinabi mo, dati pala may kinasama ka. Ang tawag doon, kinasama. Opo. Okay, may kinasama ka, tapos nadala ka na sa Uno. Ano ang background mo? At paano ka napunta sa Uno?
Ano ako 15 years manager. Pero bago ako naging manager, nagtrabaho muna ako sa mga department store. Na mga sikat na mga department store na yan. Yung dalawa na yan. Huwag na natin banggitin. Huwag na natin banggitin. Pero matagal ako dyan. Tapos yun, na-promote ako, naging supervisor, naging manager, hanggang naging area manager ako. Pero yun nga, yung pagdating ko sa uno, hindi naging madali. Kasi siyempre, ma-pride 'Di ba? Mataas manager yung manager, 'di ba? Pero ang totoo, puro jerjer, walang money. 'Di ba? Yun yung totoo Huwag mo na doblehin. Jer lang. Jer lang. Oh. Sorry. Jer lang. 'Di ba? Kaya nung na-invite ako sa ganito, talagang hindi ako naniniwala. 5 taon. In-invite ako dito 2010 pa. So ibig sabihin, yung 2010 na yon na naimbitahan ka, hindi mo siya gusto agad? O hindi. Dahil naka-focus ka being manager? Kasi siyempre, parang takot ako sa ganito. Takot ako pumasok sa ganito kasi sanay ako sa employment Empleyado ako ng matagal Ang dami kong pinagtrabahuan Kahit saan ako nakakarating na trabaho Kaya, nung napunta ako sa pagiging manager, comfort zone na. Ano yung kinakatakot mo nung time na yun sa ganitong negosyo? Unang-una, ayaw ko i-sacrifice yung pagiging manager ko kasi nga, hindi lahat naging manager. Siyempre, mahirap kasi marating yun Napakahirap. No? Magdasal ka muna, magsipsip ka muna. Okay. Di ba? Para umangat ka. Di ba? At saka, ito ang pinakaano ko sa lahat. Manager po ako, pero high school graduate lang ako. Galing Imagine mo high school graduate ka. Tapos naging manager ka ng mga malalaking company na yan, mga malls na yan. Yes. Anong ginawa mo no? Paano ka naging manager? Masipag Masipag ako Kaya takot din akong iwan yun. Kasi nga, sino ba ako? High school graduate ako. Naging area manager ako. Yung mga employment, mga katrabaho ko, mga graduate ng college. So, hindi naging basihan Hindi. yung diploma para sa'yo kasi high school graduate ka that time? Medyo ang diploma importante din naman kasi kung may pagkakataon na mag-aral ako, may magpapaaral sa akin, gagawin ko yun pero importante rin yung diskarte kasi hindi naman ako matalino Saka hindi ka makakarating doon. Hindi talaga ako matalino. Dumiskarte. Hindi talaga ako matalino. Talagang wala talaga kung saan lagi ko sinasabi na sa mga taong tinuturuan ko, pumupunta sa rest house na ako ay isang high school graduate at ako ay isang bobo na tao. Walang taong bobo. Sinasabi ko lang para ma-challenge po yung kasi merong iba na tingin nila sa sarili nila bobo sila na hindi sila magaling. Kaya gusto ko ma-challenge na kahit Voltaire Moda hindi magaling, 'di ba? Pero naabot yung ganito. Tama. 'Di ba? Kaya parang hindi ko lang sa kinakaya. Pero dati talaga hindi ko siya inaamin. Pero dahil sa diskarte mo na 'yon. Kaya ka naging manager. Paano ka naman nadala sa uno? Sinaga ako ni Apriner Simba. Kaya shout out dyan kay Apriner Simba. Siya po yung unofficial top 2 ng buong company. Ikwento mo nga sa amin yung paano ka nadala niya. Dahil si Apriner, ano yun, magkatrabaho kayo? Or? Opo, bali po siya, nasa baba po siya, nasa first floor siya, third floor po ako. Isimula po kami. So mas nakakataas ka pala sa kanya? Opo, manager ako kasi messenger po siya. Nasa third floor ka, first floor siya. So, tama. Ano sabi niya sa'yo? Sabi niya, Bolts, sama ka sa akin, may nakita akong opportunity, yayaman tayo. Sabi ko sa kanya, Rainier patawag ko Ren, ano ka ba? Ang tagal ko na naging empleyado, 1.5 ako isang araw, hindi nga ako yumaman. Tapos sabi mo ngayon, yayaman tayo dyan. Ayoko niyan. Diba? Hindi, ayaw ko talaga. Wala talaga. After 5 years. Pero every month, bumabalik-balik siya doon sa trabaho ko, sa opisina ko, lagi niya ako pinupunta. Sinatsaga ka niya. Sinatsaga niya ako. Diba? Kaya sa lahat ng nanonood dyan, tsagain mo lang yan. Baka mali mo, makakuha ka rin ng Voltaire Moda diba? Tapos yung tsinaga ka niya, binabalik ka niya, buwan-buwan. Lagi. Inabot ng 5 taon. Oo, dumating pa po yung time na iniiwasan ko na po siya.
Oo. Pag, di ba may supervisor po ako, si Vanessa Paluma. Si Vanessa Paluma po ngayon, siya po yung naka-sports car sa buong Scorpion. 12 years kong supervisor, 9 years ko siyang supervisor. Grabe, no? 9 years ko supervisor yun. Pero ngayon sa Uno, naka-4 na sasakyan, and then may sariling bahay, sa sariling subdivision yun. Nandahil din po sa negosyong ganito. Ngayon, yung si Vanessa Paluma, lagi ko sinasabi sa kanya, pag andyan yung kaibigan ko si Rainier, text mo ako. Hindi ako magjo-duty dyan. Umiiwas ka na. Umiiwas ako, iniwasan ko siya. Parang takot na takot ako. Kasi nga, ito na naman, makulit na naman. Explain na naman ako, ba't sa pagyaman? Sabi, pagbabago din buhay, ganito. Ayaw ko nga. Di ba? Ayaw ko nga. Tapos ito na, after 5 years, bumalik siya. Bumalik. Nung pagbalik niya, may susi na po siya, may kotse na siya. May kotse na? Nung may kotse na siya, hindi pa rin ako naniwala. Sabi ko sa supervisor ko, pahiram lang yan. Huwag kang maniwala dyan. Pamilyar, pahiram. Diba, marami kasi ganun ang iniisip diba? Iniisip. May mga kotse kasi pinahiram. Pahiram. Ngayon, binusisi ko talaga. Tiningnan ko yung ORCR niya, nakapangalan sa kanya. Ang unang sabi ko, sige. Sabi ko kay Van, ay wala yan, pahiram. O di pong bumalik siya. Pagbalik niya, andun ako. Sabi ko, sige, punta tayo sa kotse mo. Pagpunta sa kotse, ayun na, pina-airconan ako ng malakas. Nakamotor lang ako. Ang kotse niya maliit. Hindi masyado nakakabaliw. Kasi maliit eh. Di ba? Pero medyo nabaliw ako kasi nga, dati kong kapitbahay, dati kong pinagtatawanan, hindi ko pinaniwalaan. May kotse, samantalang ako manager pero nakamotor. Alam mo yung background niya? Oo. Kasi ano po magkapitbahay kami nun eh. Diba? Sa isang bahay, imagine mo sa isang apartment, 8 sila nakatira. Sa isang room, samantalang ako, yung family ko lang, 4 lang kami. Oo. Kaya medyo negative talaga. Kaya medyo mababa ang tingin ko sa kanya. So yung nakita mo yung ORCR? Doon na. Sabi ko, totoo ata. So totoo. Pero hindi pa po ako agad nabilib. Hindi pa. Kasi negative pa ako. Wala pa, hindi pa ako sumali. Bumalik po siya. Nung pagbalik niya po doon sa opisina ko, sa trabaho ko, may paper bag po siyang dala. Mayroon po siyang isang bag na dala lang. Ang laman po noon, pliers at saka isang Kojic. Okay. Isang Kojic. Tapos ngayon, yung cellphone niya, tinignan ko din. Yung cellphone niya, pagbukas ko, ang sarap ng buhay niya. Pagala-gala lang. Paikot-ikot lang. Kahit siya nakakapunta na lugar. Sabi ko, yan na gusto kong buhay. Siguro, na-realize ko ba na papayag ba ako na ang buhay ko, trabaho, bahay lang? Bakit itong si Rainier na kaibigan ko kahit saan na nakapunta? Di ba? Sabi ko mukhang maganda yung ginagawa niya. Sabi ko noon. Kasi nakapunta siya ng 100 Islands, Tagaytay, Baguio, samantalang ako, hindi naman ako opisina bahay ka. Opisina bahay lang. Kasi nga, sa isang linggo, diop, isa lang. Pag diop, alam mo naman, pag may anak ka, ano gagawin mo? Hatid sa school, magluluto, magsisilbi, walang pahinga. Kinulit mo na siya ngayon? O, hindi pa po. Bali, yun na, doon na, yung sabon. Sabi ko sa kanya, Ren, ito ba yung product nyo? Kasi sobrang negative nga po ako. Kahit binibintahan niya ako ng sabon, hindi ako bumibili. Kasi nga negative. Ayaw ko talaga. Ngayon, nakita ko yung sabon niya. Sabi ko, sige, try ko na nga to. Wala naman sigurong mawawala eh. Sabi ko. So, naligo ka? Lang, sinubukan ko. Binili ko. Binili mo? Nung binibili ko, ayaw niya pabayaran. Ayaw niya. Sa'yo na lang yan. Bigyan mo na, sa'yo na lang yan. Hindi. Isa na nga lang to, baka bibenta mo to. Mga ganun. Hindi, sa'yo na yan. Hindi, ito na ngayon. Nabili ko na. Sinubukan ko. Naku po, ang ganda pala ng sabon. Yung Kojic. Nag-iba agad yung kulay ko after 3 days. Doon ako nabalo. Akala ko po kasi dati, yung business po natin is puro benta-benta lang. Yung pala, ang dami palang kitaan. Sobrang dami. So, na-marketing plan ka na niya? Hindi pa po. Hindi pa? Doon na yon. Yung sabon na yon, sabi ko sa kanya, sige, bigyan mo ako ng product, bibili ako. Pero ayaw ko mag-uno. Ayaw ko mag-member. Kasi nga negative eh. Di ba? Nangyari. Binigyan niya ako ng product. Bumili ako ng produkto ngayon. Nabenta ko ngayon. Nung nabenta ko, 2 oras na ubos yung halagang 16,000. 2 oras lang, ubos. Sabi ko, hindi ka pa miyembro niyan? Hindi pa. Kasi nga negative. Parang susubok ba? Di ba mahilig tayo na, try mo na, malay mo. Di ba? Diba? Kaya sinubukan ko, bumenta. Doon na. Sabi ko, ang ganda. Ito na ngayon, magbabayad na ako sa kanya.
Sabi ko, Ren, bayad na ako. Bolts, ang gawin mo, huwag ka nang magbayad muna. Ang gawin mo, i-member mo na to. I-member mo muna to. Doon na, minember na ako. Nung minember ako, nakapakinig ako ng speaker. Pagpunta ko doon, lahat na sinabi ng speaker, tama. Doon ako. Tama or tinatamaan ka? Tinatamaan. Tinatamaan. Tapos doon ko nakita. Manager po ako, samantalang sa opisina, construction worker naka-sports car. Okay. Canteen boy naka-sports car. Estudyante naka-sports car. 'Di ba? Katulong, kasambahay, may sariling bahay. Sabi ko, ako manager, wala. Bakit ganun? Walang sikreto to. Kung nagawa nila, walang kasunod, hindi ko itong magagawa. Doon na nagsimula. So ngayon, nag-join ka na that time? Nag-join na ako. And the rest is history. Opo, doon na. Oo, doon na yung nangyari lahat-lahat. Oo. Hanggang sa makarating ka na sa ngayon. Oo. Ito na magandang tanong. Yun yung kung paano ka nadala sa Uno. Sino naman si upline Voltaire Moday sa labas ng Uno? Ako yung taong masayahin. Oo. Masayahin ako. Sa labas ng Uno, gusto ko lang masaya palagi. Nag-i-enjoy lang. Ganun lang. 'Di ba? Basta mahalaga sa akin, masaya ako. Masaya ka. Mapagmahal ka ba? Siyempre. Siyempre naman. Mawagmahal naman tayo. Mukhang marami kang minahal. Di palitan natin yung pangalan mo ng di ba Voltaire mo? Di ka na lang, Voltaire mapagmahal. Hindi, paano mo nasabi mapagmahal ka? Sa kapwa, sa ano ba? Sa isang tao lang ba yan? Sa lahat Sa lahat? Lalo na po yung mga nagtiwala sa akin, mga downline ko. Mahal na mahal ko yan. Kasi ako, mission bago commission eh. Nasa utak ko na yan. Ako, ngayon, okay na ako eh. May building na akong dalawa, may resort na ako, may sports car ako, may sasakyan ako, 'di ba? May mga property na ako, kakabili ko lang ng kondo nakaraan. Okay na ako eh, pero ba't ako lumalaban, tumutuloy hanggang ngayon, hindi para sa akin, para sa tao. Kasi mahal ko yung tao ko. Gusto ko rin maabot nila yung naabot ko. Naintindihan ko yung kalagayan nila. Kung ano sila, kasi dumaan din ako sa ganyan. Nangangarap lang. Kaya nga ako, dyan sa opisina, pag may lumalapit sa akin, talagang pantay-pantay lahat. Kasi naranasan ko rin yung kalagayan nila. Tama. Tsaka nakita ko sa iyo. Kaya kanina nga, ikaw pa namimigay nung check-in nila. Ang galing, So, ibig sabihin, ganun kalalim yung pagmamahal mo para sa mga tao mo. Sobrang mahal ko yung tao ko. Kasi naintindihan ko talaga yung, diba, kahit mga hindi ko kagrupo. Kaya lahat dyan, kaibigan ko, pag nakamayan ko, tumuloy ka lang, ganun. Tsaka masayahin ka rin talaga eh. Oo. Masarap ka kasama sa kakakwentuhan. Di ba? Mas lalo pa tayo, dami natin palagi na pagkikwentuhan. Oo nga eh. Kanina pa nga po tayo nagkukwentuhan eh. Ang maganda sa atin, minsan kahit sa mata lang, nakakapagkwentuhan tayo. Oo. Kakaiba, no? Tama nga eh, no? Oo nga eh. Bilib nga ako sa iyo, Ape. Bakit? Wala, sobrang bilib lang ako sa iyo. Bakit? Sa mata, sabi mo nga, sa mata pa lang. Sa mata pa lang. Alam mo na agad. At saka sa boses pa lang. Boses. Kabisado ko eh. Tama eh, no? Oo. Bilib ako sa'yo eh. Kasi nga, ikaw lagi una nakita sa akin. Talagang iba yung pakiramdam mo. Iba yung pakiramdam ko. Malakas yung instinct sa tawag doon. Oo, tama, no? Upline, ito magandang tanong to. Medyo, ano yung mga strategies para maging effective ka na sa pagdi-network? Ano yung mga ginawa mong strategies para maging effective ka nung nagne-network ka? Yun nga, number 1 na yun, tulungan yung tao. Kasi yung mahalin, tulungan. Oo. Kasi yung income, next na yan eh. Okay. Kusa na yan, darating yan. Kaya yun muna yung tao. Huwag muna yung pera-pera. Kasi na yan, give na yan, sabi nga eh. Darating din yan. 'Di ba? Basta number 1 talaga yung tao mo. Mahalin mo sila, alagaan mo sila. 'Di ba? Na
ipaintindi mo rin sa kanila, ano ba talaga yung negosyo, di ba? Relasyon. Relasyon. Sa tao, no? At saka yung number 1, yung DPSY din. Yun ang sekreto kung bakit ka maging successful din dito. Kasi nga, lagi mong isipin yung DPSY mo. Ano ba yung DPSY mo? Para sa pamilya mo? O ano man, gano'n. Teka lang, nabanggit mo yung DPSY. Oo. Gusto ko malaman. Oo. Ano ba yung ano ba yung buhay ni Upline Voltaire Moday dati? Nung hindi pa siya nag-uuno, hindi pa siya manager. Ano yung buhay mo dati? Sobrang hirap kasi broken family kami. Talagang nag-aral ako nung high school, hindi ako nakaranas ng baon. Never nga ako nagka-girlfriend nung high school Kasi nga, pag sa Manila, pag may girlfriend ka, kailangan may merienda. Kaya, nag-aral ako, Pasay to, naglalakad ako Ang pangarap ko lang, makagraduate ng high school para makapag-apply ako. Kasi pag graduate ka ng high school, pwede ka na magtrabaho. Parang sinisip ko yung buhay ko. Parang gano'n. Kaya sinikap ko talaga na makapagtapos ng high school. Tapos ito nga, nung nakita ko tong opportunity na to, sabi ko, ito yung makapagbabago ng buhay ko. Talagang siseryosohin ko siya. Kasi kung nagawa ng iba walang kaso na hindi ko ito magagawa Tama. Kasi kung kaya nga nila, kaya ko rin to. Kasi walang imposible. Lalo na ako kung masipag naman ako. Kasi masipag na, kaya nga ako na-promote Oo. Kasi nga masipag ako Talagang sabi ko, gagalingan ko to. Kasi wala na akong pag-asang yumaman Kaya na nakita ko to, dito makukuha ko yung pangarap. At saka sarap kasi nung ginagawa natin kasi nga nakakatulong ka. Kumikita ka na, nakatulong ka pa. Kaya the best talaga siya. Nakita ko medyo naluluha ka pagkakakwentuhang DPSY, no? Ganong kalalim, no? Kasi may kulang pa ba sa buhay ng isang Voltaire Moday? Bigla ako natawa. Siyempre, mayroon pa. Di ba? Hindi mo hinahanap yung kasi broken family. Sino yung nag-alaga sa iyo that time? Kuya ko at saka ate ko. So yung mother mo tsaka father mo? Nasa Mindanao po sila. Oo. Hindi mo sila hinahanap that time? Hinanap kasi nga broken family, talagang napakahirap ng lumaki ng walang magulang. 'Di ba? Napakahirap. At lalo na ako, 'di ba? Napunta ako sa Manila. Oo. Napakahirap. Kaya mabigat siya. 'Di ba? Hindi mo hinahanap yung yung kalinga ng isang magulang? Hinahanap, siyempre. Naiinggit ako sa may mga magulang. Kasi lalo na kung yung mga magulang na talagang mahal na mahal nila yung anak nila. Oo. 'Di ba? Parang nakakainggit, 'di ba? Kasi hindi ko talaga naranasan 'yun Kasi lumaki ako ng bata pa, talagang kayod na ako. Bata pa kasi ako, nagkakarwas na ako ng mga ano-ano. Mga sasakyan, no? Ganun yung buhay ko. Masasabi mo ba sa sarili mo na ngayon, seryosohin nila yung habang nandiyan pa yung mga magulang nila, seryosohin nila ang buhay? Oo. Seryosohin mo to kasi ako katulad ko, yung DPSY ko dati, yung papa ko lang. Talagang nung nawala siya, talagang kasi nung nawala yung papa ko, kausap ko sa cellphone, yung lumalaban siya. Siya yung pinaka-DPSY ko Kasi nga siya yung nagpadala sa akin dito, siya talaga yung taong yung kung saan pa siya yung pinakamamahal kong tao Sabi ko sa kanya, lumabang ka. Kasi gusto ko makapunta ka sa resulta ko. Gusto kong maranasan mo gusto ko siyang dalhin sa Boracay. Gusto ko dalhin sa abroad.
yung makabawi ka man lang sa magulang. Di ba? Hindi ko nagawa eh. Kasi nga kinuha na siya ni Lord nung panahon na doon ako lumakas. Kaya, bumabawi ako ngayon sa nanay ko. Yung nanay ko, dati, sobrang galit ako dyan. Nung nag-uno ako, doon nawala. Doon ko naintindihan na yung magulang pala, dapat mahalin mo yan. Mahalin mo. Kasi, hindi, babawi tayo sa kanila eh. Kasi kung hindi dahil sa kanila, wala tayo dito. Diba? Kaya, ngayon, mahal na mahal ko rin yung nanay ko. At, diba? Wala na yung tatay ko. Diba? Dito ako lahat natuto eh. Magmahal sa magulang. Kasi dati galit nga ako sa nanay ko kasi nga broken family. Dahil sa kanya, nagkawata kami. Kaya nagalit ako. Kaya, pero at least naging mas malalim ka ngayon. Na pagdating sa deepest way talaga, pinaglalaban talaga nila yun eh. Doon ko naintindihan eh. Noong nag-una ko. Na, sino ba talaga ako? Ano bang mission ko sa mundong ito? Ano ba talaga ako? Doon ako eh. Dahil po sa inyo yun, sa mga turo ninyo, sa mga coach namin, apply namin. Dahil po sa iyo, apply. Yun, doon ako natuto. Kaya napaka-importante nung apply. Yung coach natin, napaka-importante niyan. Kasi sila yung magtuturo eh. Diba? Yeah. Maraming tao, pagka makikita nila yung mga taong nagne-network, minsan nakala nila ang nakikita nila yung panlabas lang. Hindi nila nakikita yung nasa puso ng mga tao. Kaya nga lumalaban yan eh, para mabago buhay. Kaya lumalaban sila para gusto nilang makatulong or gusto nilang mabago pa yung katayuan nila sa buhay para mas makatulong sa mga mahal nila. Yes po. Di ba? So, masasabi mo na mahal mo yung mga tao mo, mahal mo yung mga magulang mo, pamilya mo. Hindi inabot ng tatay mo eh. Yes. Pero ngayon, nakakabawi ka ba sa sa mga kapatid mo or sa nanay mo? Yes. Kasi yung sa nanay ko, talagang kisinas katapusan. Sa mga kapatid, naman. Anong pakiramdam nung ikaw nagbibigay na? Sobrang sarap. Napakasarap. Hindi mo man maibigay lahat. Hindi mo man, pero iba ka pa rin. Kasi kahit paano nakakabigay ka. Diba? Kaya mamimili ka lang, ikaw ba yung tinutulungan o ikaw yung tumutulong? Tama, no? Pero napakaganda sa negosyo natin. Pagdating ng panahon, ikaw talaga yung makakatulong. Tama. Hindi naman lahat, no? Pero, siyempre, pag may mga emergency, tayo. Meron ka mabubunot. Mayroong mabubunot. At nakakabigay. Diba? At may mga tao din magsasabi na, kasi, pag may ginawa, mabuti man o ano man, may sasabihin ng tao eh. Diba? May mga masasabi, pero ang mahalaga, mayroon kang naibigay. Diba? Mayroon kang ambag. Kaya sa ngayon, kung yung mga nanonood dyan, wala ka pang maibigay, wala ka pang may tulong, trabahuin mo lang, atawin mo lang. Tama. Darating ang panahon, maniwala ka sa akin. Ako din naman eh. Mga kapatid ko, 8 years bago sumali. 8 taon sila bago sumali sa akin. Nagtiwala. Pero kasali na sila. Kasali na sila ngayon. Mga dati, mga negative. Diba? Lahat tayo sa ating pag-network, meron tayong mga pinagdaanan, no? Yes po. Marami, no? Yes. Sobrang dami pinagdaanan. Ano yung mga hindi mo malilimutan nung time na nag-i-start ka? Ito yung pinaka pag lagi kong kinukwento to, talagang laging hindi ko mapigilan. Flashback, sige. Hindi ko mapigilan. Yung pinakamerap sa kasi siyempre may anak ako eh. Dati, siyempre yung ex ko, OFW, may pera. Tapos ako manager. May grocery, may laman yung refrigerator. Nung nag-una ako, medyo, siyempre, hindi naman, nagtatanim pa eh. Nagsisimula pa lang. Nagsisimula pa lang eh. Doon ko naranasan na sinasabihan na ako ng anak ko na, akala ko ba, pag nag-uno, yayaman tayo? Bakit ngayon wala na tayong grocery? Bakit ang ulam natin lagi binibili mo, hindi na buong manok,
yung binibili ko kasi dati, para makasurvive kami, pupunta ako sa isang grocery. May binibenta doon na puro buto ng manok. 20 lang 1 kilo nun. Pero pag inadubo mo siya, masarap. Yung mga pinagkukuhaan po ng chicken fillet. Meron. Ay, mga ganun. Yun, binibili ko. At yun yung kinakain namin. Tapos, sobrang bigat. Tapos, yung hindi ko makalimutan, yung nanghingi ako ng buti ng mantika sa mga kapitbahay. Kapitbahay, Sinasabi ko sa kanila na, pahingi ako, yung sa alak gin, lalagyan ko ng mga suka, gano'n. Pero ang totoo, ibibinta ko. Kinakalakal mo. Dinidirekta ko sa mismong junk shop na para mahal. Maging pera. Kasi, wala na akong pamasahe pa office. Kasi kailangan ko mag-office. Sabi ko, pag makalabas lang ako, kasi hindi ka makapag 1, 2, 3. Kasi nga, pag sakay mo sa jeep, sa may Cavite, sinisingilan ng bayad, nahirapan ako pag 1, 2, 3. Kailangan ko may pamasahe. Nangingi ako sa bahay. Ayun, sabi ko, pag makabenta ako nito, meron ako pamasahe. Big sabihin, makatawid na ako. May product naman si Uno eh. Pag nakabenta ako sa mga, kasi ginagawa ko nun, nagbebenta na ako sa mall, yung pinagtrabahoan ko. Pinagtatawanan ako. Ano nangyari kay sir? Nagbebenta na ng sabon, na mamlaayos na lang, yung mga ganun. Kaya, mabigat. Pero sabi ko, darating din ang panahon. Di ba? Gaganda din ang buhay ko. Kasi naniniwala ako. Kaya, sineryoso ko to. Nang dahil sa mga taong nagtawa sa akin, mga taong naglait sa akin, papatunayan ko sa inyo. Nababalik ako dito sa mall na ito. May kotse na ako at may sports car na ako. Grabe yun. Kaya ngayon, pag bumabalik ako doon, dati, iniwasan nila ako. Kasi andyan na naman si sir, bintahan tayo ng sabon, lalatagan tayo. Ganon. Pero ngayon, hindi na. Pag dumating ako, andyan na yung sports car ni sir. Kinausap ko na yan. Kasi sa parking, kinausap ko na yan. Nag-text na sa akin yan, darating siya. Maganda na yung kwento. Kasi may pang merinda na. Ganon. Pero sa lahat ng mga bagay na magaganda, o sa lahat ng bagay na mararating mo na maganda sa buhay, kailangan, may susubukin ka rin talaga eh. Yes. Kaya naniniwala ka ba na ang isang tsaa, para maging tsaa siya, yung masarap na tsaa, kailangan mainitan muna yan eh. Idadaan sa mainit na tubig yan eh. Di ba? So, ibig sabihin, lahat tayo na mga nagne-network or balak mag-network or balak sumubok sa ganitong larangan ng industriya, there's always a price to pay. Naman. Tama? Meron kang pagdadaanan, pero masasabi mo sa sarili mo, worth it ba? Yung di mo malilimutan na yung pinagdaanan mo, worth it ba? Na buti na lang nagtuloy ka. Yes. Sobra. Ako, naniniwala na ako eh. Kasi sabi nga, pag may tanim, may aanihin. Tama. Kaya sa mga nagsisimula, magtanim ka lang. Huwag mo titingnan yung sitwasyon mo ngayon. Kasi pagdating ng panahon, mapapasabi ka na, thank you Lord, mabuti na lang tumuloy ako. Buti na lang. Mabuti na lang, nilaban ko. Tama, ano? Kasi ang success nasa dulo naman eh. Wala naman talaga sa unahan eh. Tama. May pagdadaanan ka. Mga lubak-lubak. Pero lahat ng yan. Kaya nga ako napapaiyak, hindi mo ako masisi. Kasi malalim eh. Yung pinagdaanan ko. Hindi mo ako, yung iba hindi ako maintindihan. Ba't ako umiiyak? Hindi naman to iyak ng lungkot. Tears of joy na eh, parang. Tama. Marami nanonood ngayon. Upline Voltaire. Marami rin pinagdadaanan yung mga yan. Oo naman. Anong masasabi mo sa kanila? Kung meron silang pinagdadaanan ngayon habang sila'y nagde-network. Dumaan din ako dyan. Lahat ng yan, kwento na lang. Enjoyin mo na lang yan ngayon. No? Kahit hindi ka mag-network may pagdadaanan ka. Pero ang kagandahan dito, habang dumadaan ka, mayroon siyang dulo.
may nag-aabang sa'yo, may successful sa dulo. Kaya mamili ka. Sa labas, na may pagdadaanan ka, pero walang success sa dulo. Dito, ano ba yung 1 taon? Ano ba yung 2 taon? Gasing ko ba yung 3 taon na yan? Kung after ng ilang taon naman maging masarap ang buhay mo, dito ka na lang. Ano yung kadalasan na pagkakamali nung mga bago nagne-network ngayon sa palagay mo? Emotional. Okay. Kasi yung sa'yo, emosyon ng success na pinagdaanan mo yon. Sabi mo nga, tears of joy yon. Ano ngayon yung emotional na sinasabi mo sa kanila? Ako kasi nung nagsisimula, wala ako gaanong emotional sa coach ko sa upline ko Kasi alam ko sa sarili ko na ako rin yung magbe-benefits nun. Tama. Kaya, yun ang pinakakalaban sa lahat. Yung drama. O drama. Drama yun, drama pala, drama. Yung imo nga, imo. Kaya iwasan mo talaga yung ganun Pag naging emotional ka, tandaan mo, nag-uno ka, nag-business ka, kasi gusto mo mabago yung buhay ng pamilya mo, hindi dahil sa upline mo. Kasi maraming iba, pag pinagsabihan lang ng mga coach nila, upline nila, nag-iimo na. Tatampo na. Oo, nagtatampo na. Nung nagtampo, ay na mag-office. Yan. Yun yung problema. Ano masasabi mo doon sa mga nag-iimo, nagtatampo, na nami-misinterpret nila yung tayo, mga uplines? Anong masasabi mo sa kanila? Walang upline na gustong bumagsak ang downline. Kaya ang sikreto, makinig ka lang palagi sa upline mo, no? Iwasan mo maging drama, yung emotional, 'di ba? Kung may nakita ka man sa kanyang mali, hayaan mo lang. Pero ang importante, lagi ka lang makinig sa kanya. Lagi ka magpa-guide sa kanya. Kasi sobrang importante yung yung pakikinig sa upline Ako, upmark, uptrainer, talagang nakikinig ako dyan. Noong una, siguro mga ilang months lang Pero kailangan ko makinig kasi ang hirap manager ako Hindi man ako graduate, pero mataas ang posisyon ko kumpara sa kanilang 3. Tama. Upre, gwardiya. May mga handle akong gwardiya. Upmark, tambay. Uptrainer, messenger. Paano ako may kinig dyan nung dumating ako? Pero, nung dumating po ako dito, talagang grabe pa. Binaba mo yung pride mo. Oo. Kaya siguro ito rin yung naabot ko. Tama. Kasi wala akong tinatawag na mataas. At wala akong masyadong tinatawag na drama or emotional. So, napaka-importante pala yung pride ibababa. Sobra. Oo. Yung pride mo, ibaba mo talaga. Kasi being a manager, tapos, nung nag-network ka, magiging ordinary distributor ka So, wala kang choice kundi makikinig ka doon sa mga tao nagtuturo sa iyo. Oo. Yun ang sekreto Kasi pag hindi ka makikinig sa kanila, wala mahirap talaga. 'Di ba? Parang sample ko lang. Upline Mark nakaraan, tinext ko. Upmark, sample lang po ito bilang upline. Ano trabaho ng upline? Ano bang maitulong ng upline? Upline Mark, tinext ko. Upmark, ito 'yon, magpapagawa ako ng ganito. In-advise niya ako, sige, ganito. Nakausap ko na yung tao mataas. Tinext niya ako, tinuruan niya ako ng strategy. Nung tinuruan niya ako ng strategy, doon ako nakababa. Ano punto? Mabuti na lang nagtanong ako sa upline. Tama. Kay Mark Santos. Kung hindi ako nagtanong, dahil magaling na ako, mas mataas ang ranking ko kay Upmark, sayang naman. Tama. Mapamamahal ako. Mabuti na lang, nagtanong ako sa upline. Kasi bakit? Siya yung unang gumawa nun. Kaya bago ko ginawa, sa kanya muna kasi nga siya ang gumawa nung una. Kaya napaka-importante ng coach natin, ng upline natin. Kaya lagi kang makinig sa kanya. Huwag mong tingnan na bata yan, matanda yan, may pinag-aralan yan, or hindi yan magaling, mas magaling ka dyan. Basta ang importante, tingnan mo palagi siya, sundin mo lang siya palagi. Pag-guide ka lang palagi sa kanya. Ang ganda nun. Kasi marami na ngayon nagne-network. Yan yung kadalasan na nagiging pagkakamali nila yung nga, hindi nakikinig at nagiging emosyonal. Kaya take note, no, mga kauno. Kung ikaw man ay nakikinig ngayon dyan at nanonood ngayon dito sa ating podcast, tanggalin mo na yan. Tanggalin talaga. Pag di mo tinanggal yan, ito nga ako noon, sumusunod nga ako sa boss ko na hindi naman ako pinapayaman. Dito pa kaya?
Tama. Papayamanin ako ng mga coach ko, ng mentor ko, apply ko. Di ba? Eh di, kung nagpauto ako sa labas, eh di magpauto na lang ako dito. Sureball naman na lahat ng ituturo nila siguro tama. Kasi bakit? Negosyo namin to eh. Tama. Business partner ko siya eh. Sureball ako, ituturo. Minsan, hindi mo kasi maintindihan yung mga upline eh. Yung coach eh. Kasi nga, sila yung mga nauna, mahirap. Iba yung mindset niyan. Iba yung experience niyan. Diba? Kaya, ang sikreto, makinig ka lang. Palagi sa kanila. Tama. Pag-guide ka lang. Yan ang sikreto. At eto na po, mga kauno, nandito na tayo sa ating last question, no? Ay! Upline Voltaire, ito, napaka-busy tao nito eh. Talagang marami pa tong mga kakausapin at marami pang meetings to everyday. Upline Voltaire, para sa ating last question. Ito, Okay. maganda to, napakaganda nito. Okay. Anong masasabi mo? Kasi kanina medyo, yung kwento mo nung kabataan mo eh. Anong masasabi mo sa batang Voltaire Moday ngayon? Siyempre, mas lalo pang galingan. No? Mas lalo pang sipagan. Kasi walang rewind eh. Hindi na kayang ibalik yung panahon. 'Di ba? Yung edad, maangat. 'Di ba? Yung oras, hindi mo na kayang ibalik. 'Di ba? Kaya, kung bata-bata pa, 'di ba? Gawin mo na yung gusto mong gawin. Kaya mas lalo mong galingan, huwag mo sayangin yung panahon. Tama. Bawat paggising, 'di ba? Ibigay mo yung pinaka-the best mo. Kasi hindi naman lahat nagigising. Yung iba, 'di ba? At yung panahon, walang rewind sa buhay. Kaya, di ba? Kaya, huwag sayangin yung panahon. Anong masasabi mo do sa mga nag-uuno na nagsisimula pa lang? Sa mga nagsisimula, sipagan mo lang, no? Huwag mong galingan, sipagan mo. 'Di ba? Kasi ang dulo ang prize ay nasa dulo, 'di ba? Tumuloy ka lang, ipaglaban mo yung nakita mo, yung nasimulan niya, no? Talagang ipaglaban mo 'yan. Kasi andito ka na, sabi nga nabasa ka na, maligo ka na. Tama. Kaya itudo mo na 'to, 'di ba? Kasi ang future mo kami, 'di ba, ni FJ, 'di ba? Kung ano nangyari sa amin, mangyayari sa 'yan. Bakit isang company lang tayo, 'di ba? Ipaglaban mo, 'di ba? Na maraming taong hindi naniniwala sa iyo. Pero naniniwala ako na taon mo na, 'di ba? Kaya itudo mo na 'to. Ibigay mo na yung best mo. Sabi ko nga bawat pagising dapat ibigay mo yung best mo palagi. Tulungan lagi yung mga tao, yung mga nagtitiwala sa atin. At ayun po, no, mga kauno, kasama natin si Upline Voltaire Moday dito sa ating Unos Best of the Best. At tayo'y magkita-kita muli sa susunod na episode at marami pa kaming special guest para sa inyo lahat. Ayos!
Imagine mo high school graduate ka, tapos naging manager. Anong ginawa mo nun? Paano ka naging manager? Masipag eh. Takot din akong iwan yun kasi nga, sino ba ako? High school graduate ako, mga katrabaho ko, mga graduate ng college. Pero yun nga, yung pagdating ko sa uno, hindi naging madali. Ayaw ko i-sacrifice yung pagiging manager ko kasi nga... Mas nakakataas ka pala sa kanya. Opo, manager ako eh. Nasa third floor ka, first floor siya. Sa Tama.